Good day, I'm Mark Anthony de la Cruz from HM3. My topic is all about the galleon trade from Rizal's context during the 19th century. Before we start, I give you an overview of my topic. So galleon trade started from 1565 to 1815 is a government monopoly. Other name are Manila Galleon, Nap de China or Lanao de China, Galleon de Acapulco, Nao de Acapulco. So, bakit kaya isinama ang China sa pangalan o tawag sa trade noon? Because it carried largely Chinese goods shipped from Manila. Galleon trade is a longest running shipping lines, 150 years that carried silver, gold, spices, lacquerware, and any objects that were fashionable. So, in the 19th century stands out as an extremely dynamic and creative age, especially in Europe and United States. 18th late century, political and economic changes in Europe were finally beginning to affect Spain and thus Philippines and its other colonies. So, Friar Andres de Urdaneta, a well-known circumnavigator, before his stints as an Augustinian priest, the galleons plied the Trans-Pacific from the Philippines to Mexico. Acapulco to Manila carries 500,000 pesos worth of goods, spending 120 days at sea. Meanwhile, Manila to Acapulco carries 250,000 pesos worth of goods, 90 days to sea. Bakit kaya ganun kakonti yung goods ng galing sa Pilipinas? Because Philippines was for the first 200 years under Mexico receiving an annual subsidy known as the Situado, like silk, cottons, ivory, porcelain, lacquerware. So, 1521, Magellan discovered the westward route, and 1565 discovered the eastward route. September 14, 1815, the galleon trade between the Philippines and Mexico ended a few years before Mexico gained independence from Spain in 1821. Intramuros serves as a port of galleon trade. The exact place now in Intramuros called Plaza Mexico. Cubao in the olden days during 16th century, Cubao serves as the Bureau of Customs in the galleon trade because it was once friar lands that were part of the district of Morong, now Rizal Province. Negros or Capres, African slaves were categorized. Chinos, all slaves of Asian. San Fernando or Magallanes, the lost ship of rich Manila, which arrived empty as its cargo had been requisitioned in Mexico. Peninsulares, pure-blooded Spaniard born in Spain. Insulares, pure-blooded Spaniard born in the Philippines. Mestizos or Inquilinos, Spanish mestizos, one parent in Spanish, the other is native, or Chinese mestizo, one parent in Chinese, the other is native. Principalia, wealthy, pure-blooded native, proposally kadatuan descendant. Indio, pure-blooded native of the Philippines. Chino, non-Catholic pure-blooded Chinese. Juan Bautista, San Marcos, Nuestra Señora de Guadalupe, Angel de Guardia, San Felipe, Santiago, Salvador, Espiritu Santo, and San Miguel. Yan yung mga kadalasang pangalan ng mga barko noon dahil alam naman natin na ruler sa panahon noon ay yung mga pare. Buletas, the name of the ticket in the galleon trade. Galleon trade, this trading policy changed the system of free trading in the Philippines, wherein the other nationalities like Chinese are free to exchange their goods with the Filipinos who had extra goods. Reduction, this policy was implemented so that the government and parish priests could easily monitor the natives and for the easy conversion to Catholicism. Bandala, the natives are obliged to sell their products to the Spaniards. Polo y cervico, the forced labor of all Filipino males from 16 to 60 years old for 40-day periods. The only way to avoid being forced to do polo y servicio was to pay the pala. Filibusteros, enemies of the government. Herejes, enemies of the Catholic Church. Royal Audiencia, the Supreme Court during those times. Friar was the supervising representative of the Spanish government for all local affairs.
Philocracia, a term by Lopez Haina, to be friars become more powerful and influential that even civil authorities feared them. Guardia Civil, Police Force of Spain, Alcalde Mayor, Provincial Governor, Cabeza de Barangay, Barangay Captain, Indulto de Comercio, a right given to the Alcalde Mayor to engage in trading, Gobernadorcillo, Town Mayor, Miguel Lopez de Legazpi, the first Governor General during those time, Diego de los Rios, his visitador, complas the power to decide which law or royal decree should be implemented or disregarded. Viceroyal patron could nominate priests for administration of the parishes. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ang mga pagbabagong naranasan ng Pilipinas at ng mundo noong 19th century na direktang nakaapekto sa paghubog ng pagkatao ni Rizal. Natanong mo na ba sa sarili mo kung paano ka naging ikaw? Ang pagkatao natin ay hindi lang dinedefine ng genetics, but by a multitude of experiences and events that are interwoven throughout our lives. Hindi lang iisa kung hindi maraming factors ang umuhubog at patuloy na hukubog sa pagkatao mo. Kung medyo naguguluhan ka, ihalin tulad natin siya sa isang jigsaw puzzle. Dito ang mga pieces ay yung mga experience at events na nangyari sa buhay mo, at kapag pinagsama-sama natin sila, makakabuo ito ng isang larawan at ang larawang yon ay ikaw. May mga factors na kaya mong kontrolin tulad ng pag-decide kung mag-iipon ka ba, kung trip mo bang mag-exercise o kung trip mo bang mag-aral kaysa magbabad sa social media. Yung ibang factors naman ay beyond our control tulad ng mundong kinagisnan natin, kung pinanganak ka bang mayaman, kung mapagmahal ba ang pamilya mo, kung sino ang mga nasa paligid mo, kung anong mga events ang nangyayari sa mundo, kung saan ka nakatira, kung anong generation ka, kung maganda ba ang lahi nyo, at marami pang iba. Lahat ng factors na yan ay may kinalaman kung paano ka naging ikaw. Pumunta tayo kay Rizal. Si Rizal, ipinanganak at lumaki siya noong 19th century. And he grew up amidst the Philippines' struggle for independence and the shifting social, economic, and political landscape of the time. At ang mga pagbabago, para mas maintindihan natin kung paano naging Rizal si Rizal, balikan natin kung ano ang nangyayari noong 19th century. Ano-ano ba itong mga pagbabagong ito in terms of economic, social, cultural, at political landscape na humubog sa kanya, sa kanyang pamilya, sa Pilipinas, at sa mundo noon. So, 19th century, ang 19th century ay tinawag ng ilan na birth of modernity. Bakit kaya siya tinawag na birth of modernity? Ay dahil in-emphasize ng era na ito ang pag-break natin sa mga traditional ways of life para sa emergence ng mas modern o new ideas, attitudes at institution. Kung dati monarchy, ngayon 19th century democracy. Kung dati feudalism, ngayon capitalism. Kung dati passively accepting, ngayon reform-minded. Tinawag rin ang period na ito na parte ng Age of Revolution. Bakit? During this time, nangyari ang Industrial Revolution, nagkaroon ng mga bagong modes of production, transportation, at communication na nagresulta para mag-transform ang ekonomiya dahil nag-shift ang mundo mula sa manual labor papuntang machine-based production. This transformation of the economy and society resulted in nagkaroon din ng mga political revolutions noong late 18th at early 19th century. Nandiyan ang American Revolution at itong nasa screen mo na French Revolution, which were both heavily influenced by the Enlightenment, a philosophical movement that valued reason, rationality, and individualism. Ang mga political revolutions na ito ay humamon sa kapangyarihan ng monarchy at nag-pave ng way sa mga bagong form of governance na nakabase sa individual rights, nationalism, at freedom. Linawin ko lang na nangyari itong dalawang political revolution na to noong late 18th century, pero malaki ang influence nila sa na-achievable pala ang ganitong sistema na nagbukas ng pintuan para sa marami pang revolution
na nangyari noong 19th century. The 19th century encompasses a new way of thinking about the world and one's place in it, characterized by an increased focus on individualism, rationality, and the belief in progress and the ability to shape the world through scientific, technological, and social advancement. Noong 19th century rin, habang lumalakas ang iba't ibang lugar sa Europa tulad ng Britain, salamat sa Industrial Revolution, at France, salamat sa French Revolution, humihina naman ang estado ng Spain. Bakit humihina? Tingnan natin ang economic and condition nila during this period. And I think mas lalo natin yang maintindihan kung babalik pa tayo ng ilang centuries ng panahon na hindi pa tayo sinasakop ng mga Kastila. Bago pa man tayo masakop ng mga Kastila, nagkikipag-trade na tayo sa iba't ibang mga karatig nating bansa tulad ng China, Japan, Thailand, Cambodia, India, Borneo, Spice Islands. Nung sinakop na nila tayo, nakita ng Spanish Crown ang opportunity para kontrolin at pagkakitaan ang kalakalan na ito, at hindi lang yon, ginawa nila itong isang government monopoly. Sinarado nila lahat ng ports ng Manila sa lahat ng bansa at lugar maliban sa Acapulco, Mexico. Bakit bukas pa rin sa Mexico? Dahil at that time ang Mexico ay parte ng Spanish Empire at ginogovern ng Spain ang Pilipinas from Mexico. Dahil colony ng Spain ang dalawang bansa, ang Spain ay may exclusive control over the trade route and the goods that were traded. From that point, nabuo ang Manila-Acapulco trade, o baka mas familiar ka sa isa nitong pangalan, ang galleon trade. Ang galleon ay yung tawag sa ship na ginamit sa pakikipagkalakalan. Throughout centuries, ang Manila ang naging center of commerce sa East. Nagpapadala sila ng kung ano-anong bagay papuntang Acapulco. May Chinese silk, may tuba, may fireworks, may kalabaw, at iba't ibang textile, perfume, precious stones. Tapos pabalik naman may dala silang iba't ibang flora at fauna tulad ng guava, avocado, papaya, pinya, kabayo, baka. In short, naging mercantilist superpower ang Spain. Pero hindi sila habang buhay naghari. Bakit? Isa pa, ang Spain ay heavily dependent na silver mines ng mga colonies nito sa South America, at naubos ang mga ito. Kung wala silang makukunan ng yaman, wala silang pagkakakitaan. Also, tumaas ang production ng silver sa Amerika, at dahil sobrang daming supply, ang halaga ng silver ay bumaba, at higit sa lahat, nagkaroon ng War of Independence ang Mexico. Nagkaroon ng revolt ang Mexico sa Spain, thus shifting the focus and priority of consumers away from the trade. Kaya noong unang dekada ng 19th century, dahil hindi na sustainable ang kalakalan, tuluyang nahinto ang kalakalang galyon. Dahil nahinto na ang kalakalang galyon, the Philippines needs a commercial purpose. Salamat na lang at maraming economic opportunities dahil sa Industrial Revolution. Kaya naman ang Pilipinas ay binuksan sa world commerce. Nagtransition tayo sa bilang isang supplier ng mga raw materials sa mga industries ng West. Ginamit natin ang ating underutilized na land resources at nag-venture tayo into a cash crop agriculture. Kung dati nagtatanim lang tayo para sa ating mga sarili, pagdating sa 19th century, nagtatanim tayo para supplyan na ang ibang mga bansa. Nag-invest dito ng capital ang British, Dutch at mga American trading companies para sa large-scale production ng iba't ibang products tulad ng tobacco at sugar. Para mas mapadali ang mga transaction, ang mga foreign investor ay kailangan ng tulong mula sa mga tao na nasa Pilipinas. Dito, pumapasok ang mga Chinese mestizo at mga mayayamang natives. Ang mga Chinese immigrant ay nag-serve as the middleman between sa provinces kung saan tinatanim ang mga products at sa mga merchant houses ng mga mestizos sa Manila. Ang mga mayayamang natives naman ay naging mga tenant o inquilino sa Spanish. Ganito ang ginagawa ng mga inquilino, inuupa nila ang mga malalaking hacienda sa mga praile. Ang inuupa nilang yon ay ipapartisyon nila at ipapaupa ng mas mura sa mga indigenous farmers. Noong inopen ang Suez Canal, isang artificial sea level waterway
the distance between Europe and the Philippines was considerably shortened. Kung dati inaabot pa ng 3 buwan, ngayon 40 days na lang. Salamat sa railways at steamships, hindi na may kakaila na malaki ang epekto sa atin ng Industrial Revolution. Binuksan tayo sa world commerce, foreigners were engaged in manufacturing and agriculture. Ang economy natin ay dynamic at balanced. There was a rise of new, influential, and wealthy Filipino middle classes. People were encouraged to participate in the trade, and migration and increase in populations were encouraged noong 1825. Ang total trade lang ng Pilipinas ay 2.8 million pesos, pero pagdating ng 1875, 31.1 million na ito at nagdoble pa yan. Pagdating ng 1895, you may be wondering anong kinalaman nitong mga pinagsasabi ko kay Rizal. Dahil maganda ang ekonomiya, nagsilyaman ang mga inquilino at kasama sa mga yumamang inquilino na ito ay mga pamilyang merkado sa father side ni Rizal. Tingnan natin kung gaano sila nakinabang sa economic progress na ito during mid-18th century. Noong panahon ni Domingo Lamco, ang Chinese ancestor ni Rizal, ang average na hawak ng isang inquilino ay halos 3 hektarya lamang, pero pagdating ng 1890s, after Rizal's father had moved to the Calamba Hacienda, halos 400 hectares na ang hawak ng pamilya ni Rizal. The family Mercado became one of the most affluent family in Calamba. At hindi lang sa father side, mayaman din ang mother side ni Rizal. Ano ngayon kung mayaman sila? Well, dahil mayaman sila, kaya nilang mamuhay ng komportable at higit sa lahat, kaya nilang pag-aralin ang kanilang mga anak. Ang edukasyon, aminin man natin o hindi, ay isang status symbol during this time. Up until mid-19th century, halos mga mayayaman at may dugong Kastila lang ang nakakatamasa na mag-aral sa isang college o university. Yun bang mga nasa tuktok ng hierarchy para mas maintindihan natin kung bakit education is such a luxury during this period until the mid-9th century. Magandang i-check natin ang racial hierarchy noong 19th century. Sa pinakatuktok, nandyan ang mga Peninsulares o ang mga pure-blooded Spaniard na ipinanganak sa Iberian Peninsula. Tulad ng Spain, sila yung mga official at mga praile, at sila ang may mga kapangyarihan at authority na mamuno sa Pilipinas. Sa baba ng mga Peninsulares, nandyan ang mga Insulares o ang mga Creoles. Ang mga Insulares ay parang Peninsulares lang din, 100% na may dugong Kastila. Ang pinagkaiba lang, ang mga Insulares ay hindi pinanganak sa Spain kung hindi sa Pilipinas. So kung ang tatay at nanay mo ay 100% pure-blooded Spaniards pero ipinanganak ka naman dito, hindi ka pwedeng tawaging isang Peninsulares. Sa baba ng mga Insulares, nandyan ang mga mestizos. Kapag sinabi natin mestizo o tisoy, ang ibig sabihin nito ay ikaw ay mixed. Kunwari, ang tatay mo ay native Filipino pero ang nanay mo ay isang Spaniard o kaya ay Chinese. Sa pinakababa ng hierarchy, nandyan ang native Filipinos at mga Indio. Dahil nasa baba tayo, mababa ang pagtingin sa atin ng mga Kastila. Derogatory term used by Spanish officials, it has lost its original meaning on their hands. Kung mapapansin mo, malaki ang kahalagahan ng Spanish blood noong Spanish era. Highly valued para sa mga mata ng mga officials sa Kastila. Kapag ikaw ay pure-blooded, mas superior ka sa kahit sinong Pilipino. And as the Spanish blood disappeared, so did all the privilege that came with it. Kung titingnan natin, ang mga Insulares ay 100% Kastila pa rin naman, pero dahil lang ipinanganak sila sa Pilipinas, mas mababa sila sa racial caste system. Ayon sa mga Peninsulares, ang Pilipinas ay isa lamang dumping ground for misfits and dregs of society, and to be born in such a place lower their racial status. Kahit ang pinakabobong Kastila, as long na Kastila, titingnaliin pa rin siya. Dahil kahit may katiting na patak ka lang na Indio blood sa mata ng mga Kastila, hindi ka nila magiging kapantay dahil maliit lang ang pagtingin ng mga Kastila sa mga Pilipino. Hindi nila ito binibigyan ng kahit kaunting respeto sa pagkatao, at kabilang dito ang access sa edukasyon.
they associated us with ideas of backwardness, primitiveness, and inferiority. Dahil hindi binibigyan ng oportunidad, likely hindi madaling makapag-aral ang mga nasa baba ng hierarchy sa kolehiyo. Pero kung kasing yaman mo naman ang pamilya ni Rizal, hindi ito magiging problema sa iyo. Wealthy families during this period, latter half of 19th century, were able to send their children to study in prestigious schools. Ang mga babaeng anak ng pamilya Rizal na pag-aral nila sa La Concordia. Ang anak nilang si Pasiano sa Colegio de Jose. The relative prosperity of the period has enabled them, wealthy Filipino families, to send their other sons to Spain and Europe for higher studies. Hindi lang ang pamilya ni Rizal ang nakatamasa ng ganitong edukasyon, kung hindi marami pang yumamang Pilipino ang napag-aral ang kanilang mga anak sa Madrid at Barcelona. Sa kolehiyo, na expose sila sa mga secular at liberal ideas na salamat sa mga revolution tulad ng French Revolution. Achievable pala ang isang mundo na hindi tayo api-apihan nitong mga humag na to. It may be more accurate to say that they sought reforms, and ibig sabihin ng ilustrado ay erudite, learned, enlightened one. Bilang ilustrado, sabihin natin na naiinggit sila sa demokrasya na natatamasa ng ibang mga bansa, at sana ay ganun din ang natatamasa ng Pilipinas, na sana hindi tayo inaapi-api, na sana tinatrato tayo bilang isang tao, at isa sa mga goal nila ay treat tayo ng mga Spaniards bilang equivalent. To be fair, madaling sabihin na kaya nag-emerge ang nationalist movement sa Pilipinas ay dahil sa mga ilustrados, pero mas may malaking factor pa na naging dahilan para ma-stimulate ang nationalism para sa mga natives na nasa Pilipinas. I-examine natin itong mga educational reforms na nangyari noong 19th century. Una, dahil sa Industrial Revolution, napilitang baguhin ang educational system ng Pilipinas. Hindi na pwedeng puro dasal pa rin ang ituro, dahil kailangan ng ekonomiya ang skilled labor. Ang mga schools, bago tayo maapektuhan ng Industrial Revolution, ay control talaga ng mga parile. At ang environment nun can be summed up in 3 words: inadequate, suppressive, and controlled. Mas pinapairal ang fear of God kesa basic literacy. Obedience to the priors imbis na matuto yung bata na magbilang. Children in the schools were taught to instill in their minds that they were inferior to others and were only capable of doing manual work. Clearly, and ang ganitong educational system ay hindi na magwo-work to keep up with the modernizing world. Pangalawa, ang Education Decree of 1863. Isa itong attempt ng Spanish colonial government to address the lack of formal education among Filipinos. Sa decree na ito, minamandato na ang bawat town sa Pilipinas ay kailangan magtayo ng at least one primary school for boys and girls, which was to be supported by municipal funds and supervised by the local government. This decree marked the beginning of wider formal education in the Philippines and opened up educational opportunities to a wider segment of society, including the middle and lower classes. Ang primary education ay naging libre at bukas sa mga Pilipino. This is significant kasi ang pag-aaral kung paano magbasa, magsulat at magbilang ay hindi na lang para sa mga wealthy at elite. Although hindi ito perfect, it lacked resources and qualified teachers. May mga discrimination din na nangyayari na nararanasan ng mga natives. At dahil nga Spaniards ang may hawak ng edukasyon, heavily influenced pa rin ito ng Catholicism at Spanish culture. Kaya nahihinder tuloy yung development ng national identity ng mga Pilipino. Pero isa pa rin itong important step dahil dito natuto tayong maintindihan ang wikang Kastila at naging foundation para sa development of formal education at sa mga susunod na educational reform. Pangatlo, the return of the Jesuits was a significant event that influenced the educational system in the Philippines. Noong bumalik sa Pilipinas ang mga Jesuits o Jesuita, may dala silang mga ideas and methods na bago sa educational system ng Pilipinas.
Noong 1865, ang Ateneo na hinahandle noon ng mga Jesuita transformed into a secondary school at ang itinuturo nila ay beyond the official requirements, pangkolehiyo na, kahit high school pa yung estudyante. At dahil sa mga secondary school na ito, kagaya ng Ateneo, naging awake ang mga ideas of nationalism kahit sa mga Pilipino na hindi naman nakapag-aral sa Europe. Ayon nga sa isang letter ni Rizal kay Blumentritt, ang mga educational reform na ito ay nakatulong na bigyan ng access yung iba pang mga tao na magkaroon ng opportunity na makapag-aral, makapagbasa at matuto. In fact, noong 1866 nga ay mas malaki pa ang proportion ng literate people sa Pilipinas kesa sa Spain. The proportion of Filipino children attending school was also above average in European standards. Bakit ganun na lang ang sigaw ng mga Pilipino noong panahon ni Rizal? Na kailangan natin ng demokrasya para mas maintindihan natin siguro ay kailangan nating bumalik noong 16th century noong inintroduce sa atin ng mga Kastila ang reliyong Christianity. Noong inintroduce sa atin ng mga Spaniards ang Christianity, ang sabi nila ay dapat nating mahalin ang lahat ng tao kahit ano pang kulay, yaman o katangian dahil pare-pareho tayong mga nilikha ng Diyos. Kaso may problema, nakalimutan nilang sabihin na sa word na tao, hindi tayo kasama. The Spanish colonial authorities did not treat brown-skinned Filipinos equally. Naalala ko sa hypocrisy na to, yung famous quote sa book ni George Orwell dahil nakalimutan nilang sabihin yon. O sa totoo ay talagang nakalimutan talaga. Halos lahat ng Pilipino sa Luzon ay naging Kristiyano at throughout the next 3 centuries, ginamit nila ang relihiyon para i-justify ang lahat ng kanilang maling ginagawa. Forced labor para sa Diyos, cultural suppression para sa Diyos, conquest and violence para sa Diyos. During the Rizal time and Court of Justice ay notoriously corrupt, mas dapat na sigurong tawagin itong Court of Injustice ang hustisya para lang sa mayaman. Parang mali pa nga yung mga mayayaman eh. Ang hustisya para lang sa Kastila because at that time, brown Filipinos were often treated unfairly and justice was costly, partial, and slow kung isa kang Pilipino na kung mahirap, hindi mo talaga makakayang bayaran ang mga sobrang mga paggagasusin sa litigation. Kung isa ka namang mayaman na kulay puti, panalo ka na. Yung Pilipino na yung guilty at makukulong. Ayon nga kay John Foreman, ang judicial procedure ay mabagal na nga, making it easy for justice to be delayed or denied. Madali pang mahanapan ng butas. Wala kang choice kung sino ang mamamahala sa lugar mo. Kasi wala ka namang karapatang bumoto. The government enforces strict social and political hierarchies, denying Filipinos basic political rights and freedoms. This led to limited participation in the government, and the responsibilities of the natives were often not adequately compensated, likely leading to poor job performance. Kung kaliwang kamay ng Spanish Crown ang mga officials, ang kanang naman ay para sa simbahan. Kaya nilang magpakulong at kahit may maling ginagawa yung mga prele. Dahil kasama sila sa batas, matik inosente pa rin sila. The imposition of heavy taxes and levies of the local population resulted in widespread poverty and deprivation. In addition, nangungurakot yung mga officials. Nangungulekta sila ng pera, hindi para mapaayos yung sirang tulay o ipaayos yung mga eskwelahan, pero para sa mga sarili nilang bulsa. I-summarize natin yung mga sinabi ko. Ang Spanish colonial period sa Pilipinas was marked by racial prejudice o racismo, diskriminasyon, halos walang political rights, pinipirahan ng local population, minamanipulate ng simbahan ang bansa, at ang tingin sa atin ng gobyerno ng Spain ay isang money-making machine, kaya nagpo-focus sila on exploiting the country's resources and labor. Patuloy na yung mayaman ng mga mayayamang Kastila at patuloy na umihirap ang mga mahihirap na Pilipino. Kung ganito ang nakikita mong mga hindi makatarungang bagay na ginagawa sa bansa mo at sa kapwa mo Pilipino,
Hindi ka ba magagalit? Kasi yung galit na yan, yung naramdaman ni Rizal ng mga Ilustrados at ng mga Pilipino na exposed sa liberal ideas nung nakita nila itong mga pang-aabusong ito sa tingin nila. Ang Spanish officials and its practices ay regressive, incompatible, childish, ang backward at ang rason kung bakit hindi umuunlad ang Pilipinas. Sabi nga ni Rizal sa isa niyang sulat, kanina pinag-usapan natin yung mga revolutions na nangyari. At yan ang mga nangyari noong 19th century. Philippines as Rizal's context in terms of economic, social, cultural, at political landscape. Kung ngayon kaya ipinanganak si Rizal, siya pa rin kaya yung Rizal na kilala natin? Mahirap sabihin kung ipinanganak siya on the different time period, different din ang experience at ideas na makukuha niya. That would lead him down to a different path. Pero pwede mo ring i-argue na may nagbago ba, hindi ba nagpatuloy pa rin naman ang oppression at inequality, hindi ba passionate si Rizal in advance ang karapatan ng mga Pilipino? So kung ipinanganak siya ngayon, baka siya pa rin yung Rizal na tinuturing nating bayani. Nonetheless, it is worth pondering how different circumstances such as being born into a less privileged family or not having access to like-minded individuals would have influenced his life's trajectory. Ngayon, only one thing is clear. Ang pagkatao natin ay hindi lang dinedefine ng genetics but by a multitude of experiences and events that are interwoven throughout our lives.